Well, mga kapupong, nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng Senado matapos ipatupad ang lockdown kasunod ng pagdating ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation na may kaugnayan umano sa international proceedings laban kay dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Walang pinayagang pumasok sa compound kabilang ang media at ilang government personnel, dahilan upang lalong dumami ang espekulasyon sa social media at iba't ibang news platform. Sa mga oras na umiinit ang sitwasyon, mahigpit na binantayan ng security personnel ang bawat entrada ng Senado. Nananatili sa labas ang mga mamamahayag habang hinihintay ang opisyal na pahayag mula sa mga autoridad. May ilang supporters ni De La Rosa na nagtipon sa kalapit na lugar upang ipakita ang kanilang suporta. Habang may ilan ding nananawagan ng transparency at accountability. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kinakailangang panatilihin ang kaayusan sa loob ng Senado upang maiwasan ang anumang aberya. Ayon sa kanya, priority ng Senado ang seguridad ng mga empleyado, bisita at mga senador sa gitna ng mabilis na pagkalat ng impormasyon online. Samantala, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na mayroon umano siyang hawak na dokumentong konektado sa international proceedings. Ayon kay Trillanes, inilabas na umano ang naturang order at inaasahan niyang susunod ang mga autoridad sa tamang legal na proseso. Agad itong naging sentro ng usapan sa social media kung saan hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang mahalagang ituloy ang legal proceedings upang magkaroon ng linaw ang mga matagal ng isyu na iniuugnay sa nakaraang administrasyon. Ngunit para naman sa supporters ni De La Rosa, dapat umanong mga institusyon sa Pilipinas ang mga siwa sa mga ganitong usapin sa halip ng mga international organizations. Sa labas ng Senado, naging abala rin ang media sa pagbibigay ng live updates. Patuloy ang pagdating ng mga sasakyan ng ilang opisyal at representatives na nais makakuha ng impormasyon tungkol sa sitwasyon. Sa kabila ng tensyon, nanatiling maayos ang seguridad at walang naitalang malaking kaguluhan sa paligid ng compound. Hindi naman agad nagbigay ng detalyadong paliwanag ang National Bureau of Investigation hinggil sa tunay na dahilan ng kanilang presensya sa Senado. Gayunman, sinabi ng ilang eksperto na posible umanong bahagi ito ng koordinasyon kaugnay sa international legal procedures na matagal nang pinag-uusapan. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga development, maraming Pilipino ang nanatiling nakatutok sa telebisyon, radyo at online streaming platforms. Mabilis ding kumalat ang iba't ibang video clips at commentary na lalo pang nagpasidhi sa interes ng publiko. Para sa ilang eksperto sa politika, ipinapakita ng sitwasyong ito ang patuloy na pagkakahati ng pananaw ng publiko pagdating sa accountability at national sovereignty. May ilan ding nagsabing posibleng magkaroon ito ng epekto sa mga susunod na political discussions sa bansa. Patuloy namang nanindigan ang mga kaalyado ni De La Rosa na handa umano itong harapin ang anumang legal na proseso. Inilarawan nila ang dating senador bilang isang dating opisyal na nagsilbi sa gobyerno sa panahon ng matinding hamon sa peace and order situation ng bansa. Sa ngayon, mga kapupong, wala pang inilalabas na pinal na desisyon o opisyal na kumpirmasyon tungkol sa mga susunod na plano ng mga autoridad. Gayunpaman, nananatiling nakatutok ang publiko at mga tao sa mundo sa bawat update dahil sa laki ng implikasyon nito sa political landscape ng Pilipinas. Ayan o. Malalaman nyo, Maynila pa o kasi may ilaw po yung Skyway. Ayan o, tingnan nyo. O. Ayun. Giyang na giyang o. Tumutorotot ka ba? Ha? Manyanga ka? Ha? Yan ang aming mga bagong CCTV. Ang mamamayan ng lungsod ng Manila. O ito po, nangyari na naman sa R10. Siguro, ayan o, tingnan nyo. O. Ayun. Giyang na giyang o. Tumutorotot ka ba? Ha? Manyanga ka? Ha? Taga saan ka? Taga dyan lang rin po kasi. Anak bayan? O, paano ngayon yun? Magkano mo na isali ang cellphone? 3,000 po sir. 3,000. O, magkano piyansa? Robbery? Magkano piyansa ngayon ng robbery? Piyansa pala. Kung papiyansa. 10, 15? Magkano piyansa ngayon? 100,000. Sa piyansa pa lang, punado ka na. Eh kung wala ka pang piyansa, makukuha mo sa city jail, bakokang, kuto. Lahat ng galis aso, makukuha mo.
Di ba kayo nanonood? May gobyerno sa Maynila. May nanay ka pa. Ha? Meron po. Ha? Meron po. O tatay, Meron din. nasaan? Buti hindi ka na-disgrasya. Nakailan ka ng ganito? Sa tagal mong bumabiyahe. Nakailan ka na? O, nung nakaraan, kailan mo ginawa? Kahapon? Hapon lang din po. Dumalawa ka pa. Pagkayari mo dito, nakadisgrasya ka nito. Yan po. Hindi ho po pwede na pabayaan eh. Kasi pag nakalusot, yun, di ba, nakatakbo, general. Ligtas, hindi natin hinabol. Tira ulit. Pagiging prutasan yung kalsada natin. Pitas ng pitas yung mga yan. Kaya po mga kababayan, maaaring nagtataka kayo, talagang hinaharap namin sa inyo, hindi lang para impormahan kayo, kundi itong mga to, na malaman nila at yung mga nanonood pa, na hahabulin. Hahabulin. Whether a few hours, a day or two, or 1 week, o isang taon. I don't care. Wala akong mahaba ang pasensya ko hanggang Pangasinan. But we have to bring them to justice. Yung may-ari na contact. Anong sabi? Ha? Thursday po. Thursday, Ano yun, yung elf driver? Van? Yung close van? Nakakabang nasa Samar. Bali yung may-ari po ng bansa. Oh. Philippine Army rin po siya sa... Naku. Ayun. Ayun na. Buti, hindi nakasakay yung may-ari. Di ba, may service weapon, no? Yun ang... May pengan yata na tawag sa. May pengan sila na po sa kanya. Yeah, ayan na, mabigat na yan. One pong nila sa ano. Panpong. Ayan, mas mabigat na yan. Illegal possession, mas mabigat ang piyasa. No, magkasa monte? Mga 100 plus. Robbery. Theft and robbery. Hoyong-hoyo na to. Ayan po mga kababayan, ito po, first time nangyari to sa Usmeña na maraming salamat doon sa mga netizen. Dahil sa inyo po kasi napapabilis ang trabaho ng aming Manila Police District. Tapos napabacktrack po namin sila dahil marami po namang CCTV sa Maynila. But we are very grateful to the netizen na nakikibahagi sa kampanya ng Lusod ng Maynila. Itong mga tolongges na to, mapapanagot sa mata ng batas. Yan. Yan ang aming mga bagong CCTV, ang mamamayan ng Lusod ng Maynila. O ito po, nangyari na naman sa Arten. Siguro, pakiramdam niya, matagal na walang insidente sa Arten, sumabay na naman siya. Ayan po sila. Ang problema ho dyan, ito po yung lagi ko sinasabi, no? Katulad yung talagang nanggigil ako doon sa isang biniktima na babae. Paano pagka, limbawa, nagkakagulatan, nagkatarantahan? May maaksidente at maaksidente. Itong si Cesar Ian Sinahon, 19 years old, isa sa dalawang suspect, nasaksak niya, nasugatan ho yung driver. Halika nga rito. Anong pangalan ng driver natin? Ted De Castro, Tayamora. Halika, Ted, halika. Yun ang amo mo. Anong pangalan mo? Rodel, sir. Robel? Rodel po. Rodel, ano ang ginawa sa'yo? Dito ka banda, lapit ka konti. Ligtas ka rito, les potoids eh. Yung sa kasama mong isang gago na yun. Yun, yung nahuli. Yung tama mo sa kamay. Ito po, dito po yung gilid niya. Ano yung sinasaksak ka? Apo, tapos sinasalag ko po siya, sinasalag kasi papatuloy po ang saksak niya eh. Ikiliksan ko yung pinto po. Dati namaan din siya, tumakbo na po siya. Pero hindi niya po nakuha yung cellphone ko. Talagang cellphone mo. Cellphone talaga sa tinatarget. Kualit ang tinatarget niya. Lagi kang dumadaan sa Arten. Lagi naman po, nung Sabado lang po na madaling araw po na 5 watts.
Ngayon, madaling araw na sila dumidiskarte. Alas 10 sir, madaling araw po. Sa tagal-tagal mo, simula nung nag-mayor ako, may mga ganyan ba nangyari muli? Wala po sir. Matagal lang wala eh. Alam mo, Jen, matagal lang wala yan talaga eh. Meron lang talagang pailan nilang pang gusto sumubok eh. Ano naman ako, at least hindi ka napuruhan. Oo nga po sir. Yun po ano po, pasalamat din po kung hindi ako na. May anak ka. Meron naman po. O kita mo. Yun ang mahirap. Pero mo, cellphone lang. O gamit lang. No? Eh, yung buhay na posibleng madisgrasya, mapeperwisyo pa. Una, may posibleng madisgrasya. Pangalawa, may mga pamilya rin kayo, di ba? Opo,